Mula sa kayamanan, isa-isang lumabas ang mga bata. Agad silang sinalubong ng kanilang mga pamilya. Niyakap sila ng mahigpit, umiiyak sa saya. May mga sugat sila, bulong ni Riley, pero walang malubhang pinsala. Mabuti naman. Ngunit habang ang iba'y nagdiriwang, isang tanong ang bumangon. Nasaan ang mga pumasok sa ikatlong silid? Nagpalitan ng tingin ang mga matatanda. Bakit wala pa sila? May nangyari ba? Muling tiningnan ni Riley ang paligid, kinakabahan. Maya-maya, isang elder ang nagsalita. Narito na ang huli. Lahat ay napatingin sa lagusan. At mula roon, lumabas sina Shu at Paris. Shu. Mabilis na tumakbo si Gol papunta sa kanya, agad siyang niyakap. Hindi ka ba nasaktan? Tanong niya, nag-aalala. Pero si Ri, hindi pa rin mapalagay. Isaac, wala rito si Isaac. Lahat ng bata, nakabalik na, pero siya. Naputol ang tensyon ng isang boses ang lumipad sa hangin. Kina, lumingon ang lahat kay Hera. Tinuturo nito ang hawak ni Kina. Ano yan sa kamay mo? Nasaan ang katawan ng Skeleton King? Napakunot ang noo ni Kina, halatang kinakabahan. Pero bago pa siya makasagot, isang gininto ang liwanag ang bumalat sa paligid. Gamulong ang alon ng enerhiya sa hangin. Ano yan? Sigaw ng isa. At nang tumingala sila, nakita nila ito. Ang dragon na nang asiwa sa ikatlong pagsubok. Ngunit ngayon, hindi na ito mukhang dragon, nagbago ito ng anyo, isang dambuhalang lobo, at sa bibig nito, nakasabit si Isaac, nakangisi. Ano ang nangyayari? Napatingin si Riley, hindi makapaniwala, sumunod si Ashley, namutla, yan ay, ang banal na dragon, ang nagbabantay sa kayamanan. Ngunit bakit nasa anyo ito ng isang lobo? Ngunit sa kabila ng kanilang pagkagulat, isang kakaibang tunog ang pumuno sa paligid. Slurp. Ano yun? Napalingon si Riley pataas. At doon niya nakita, si Isaac. May kung anong bagay sa kanyang bibig. Sinisip-sip, nilalasahan, at nang lumantad ito sa liwanag, napagtanto nilang lahat kung ano yun. Isang buto, isang piraso ng katawan ng Skeleton King, at yun ay, ang hinlalaki ng bangkay nito. Ano ang ginagawa niya? Sigaw ng isa, ng Skeleton King. Ngunit sa halip na matakot ang ilan, ang iba ay napuno ng pagkasabik, nadala niya pabalik ang katawan, muling lumapit si Hera kay Kina. Kina, ibinigay mo ba ang katawan? Napatingin ang lahat kay Kina, halatang natatakot siya. Ngunit bago pa siya makasagot, muling nagsalita si Hera. Hindi ito ang pinakamatalinong desisyon, pero bilang santo, kailangang matuto kang bigyan ng dangal ang host. Ngunit sa puntong iyon, tumawa ang dragon. Anong klaseng kalokohan ang pinagsasabi mo? Napalingon ang lahat, ang batang ito, itinuro ng dragon si Isaac. Siya mismo ang naglabas ng katawan ng Skeleton King, napangisi si Isaac, at kasabay nito, nagsimula siyang mag-emote sa kanila. Nagpakita ng panunuya, ngumisi ng parang demonyo, nagningning ang mga mata ng dragon, mga hanggal, nagulat si Hera, at ang iba, hindi na nakapagsalita. Flashback, bumalik ang alaala ni Kina. Noong hindi gumana ang kanyang holy art, nung hindi man lang natinag ang demonyo, nung hindi niya maintindihan kung bakit, at sa harapan niya, ang demonyo ay ngumisi. Ha? Isa ka palang walang kwentang bata. Akala mo ba, sapat na yan para sa akin? Sumugod ang demonyo, inihanda nito ang sarili para sa isang matinding pag-atake. Napaatras ang lahat, maliban kay Kina. Sumabog ang hangin sa lakas ng hampas. Nagsigawan ang mga bata. Ngunit nang bumukas ang kanilang mga mata, isang asul na hadlang ang bumalat sa kanila, ay isang banal na sining. Kung asul yan, ibig sabihin, iisang tao lang ang may gawa nito. Ang maliit na sanggol na yon, si Isaac. Yumangal ang demonyo, sa isang iglap, lumipad ito patungo kay Isaac, at si Isaac, lumipad din papunta rito. Magpapalitan sila ng suntok, nagliyab ang kamay ni Isaac ng aura. Hayop kang hindi nakikilala ang tunay mong Panginoon, dapat kang ipatamba. Samantala, nagkakagulo ang mga matatanda, walang dahilan para magsinungaling ang isang dragon. Kung ganon, totoo ngang si Isaac ang nagdala ng katawan. Ngunit isang tanong ang bumangon sa kanila. Ano naman ang ginawa ni Kina? Lumingon si Ri sa dragon. Bakit mo tinanggal ang selyo? Hindi mo ba alam na ang elite demons ng Skeleton King ay masyadong delikado para sa isang bata? Ngunit sa halip na matakot, tumawa lang ang dragon. Napakasimple ng sagot, dahil sinabi sa akin ng batang may puting buhok, na si Kina mismo ang nag-utos na alisin ang selyo. Nagulantang ang lahat. Ano? Tama yan, sigaw ng ibang bata. Si Kina ang nag-utos na i-activate ang lahat ng bitag, pinilit niya kaming pumasok sa ikatlong silid, halos mamatay kami dahil sa kanya.
Lalong nagalit ang mga matatanda. Paano nagawang gawin yun ng isang bata mula sa Papal House, kung hindi dahil kay Isaac? Patay na tayong lahat, at sa puntong yun, isang katotohanan ang lumutang. Kung ganun, tinalo ni Isaac ang batang si Barrett, nagpintig ang sentido ni Hera. Nagpupuyo siya sa galit. Ngunit habang siya ay nanginginig sa galit, iba ang reaksyon ni na Riley at Ashley. Ang galing niya, bulong ni Riley, ang ating anak, kamangha-mangha. Samantala, lumapit ang mga matatanda kay Isaac. Isaac, iluwa mo yan, delikado ang butong yan, maging mabuting bata ka. Ngunit imbes na sumunod, itinampal ni Isaac ang kamay nila palayo. Nagkatinginan ang mga matatanda. Bakit ang lakas niya? Napasinghap si Isaac. Grabe, ang lakas ng mana nito. Ang sarap sa katawan, isa sa mga matatanda ang napangiti. Isaac, hindi mo lang alam kung gaano mo kami natuwa. Masisiyahan ang matriarka sa balitang ito. Napakamot si Ri, siguro nga. Ngunit sa puntong yun, may naisip si Isaac. Hintay lang, kapag nakuha nila tong buto, mahahanap nila ang kaluluwa ng Skeleton King, at siguradong ipapadala nila ako laban kay Melissa. Oh, kaya pala sobrang desidido nilang makuha to. Ibigay mo na, Isaac. Oo, kailangan nating gamitin ang tracking arts. Nanginginig si Isaac. Kayo, baliw kayo, hindi nyo ba nauunawaan, at nilunok niya ito. Napatigil ang lahat. Nakatitig sila sa kanya, na parang mga karakter sa Looney Tunes. Ano ang ginawa ng taong to? Napalipad palayo ang dragon. Wala akong kinalaman dito. Ayoko na siyang makita kahit kailan. Ilang araw ang lumipas, sa kanilang estado, nag-uusap ang mga matatanda. Nahanap nyo na ba? Isang babae ang sumagot. Hindi pa. At sa isang sulok, may ilang matatandang, nasan ang buto? Hindi nyo yan makikita. Matapos ang matinding paghahanap ng mga matatanda, isang bagay ang naging malinaw, hindi nila matagpuan ang buto. Isaac, nakangisi, hanapin nyo ng hanapin, hindi nyo yan mahahanap. Ngunit higit pa riyan, mas may ibang bumabagabag kay Isaac. Bumalik ang alaala niya sa laban, matapos niyang sagasaan ang mukha ng demonyo, naramdaman niya agad ang kakaibang mana nito. Ito ang mana ng aking Panginoon. Sa matagal na panahon, inakala niyang tapos na ang mundo niya nang mamatay ang kanyang master. Pero sa kaibuturan ng puso niya, alam niyang babalik ito. At bilang isang tapat na lingkod, handa siyang magsilbi muli. Ngunit bago pa siya makatapos ng pangungusap, naglaho ang demonyo. Isaac, napatigil. Ano ba yan? Dapat mas matagal ka pang nagtagal. Ang dami kong gustong itanong. Naisip niya ang isang bagay. Sabi nila, ang Papal House ang dumakip sa kanya. Kailangan ko tong imbestigahan sa hinaharap. Sa di kalayuan, lumapit si Riley kay Isaac. Isang bote ng likido ang ipinalapit sa kanyang mukha. Isaac, pakiusap. Si Whisper, biglang natawa. Paulit-ulit kanilang pinaiinom ng Pamperga. Di ko na kaya. Ang sakit sa tiyan. Isaac, nanginginig sa inis. Tandaan niyo to. Darating ang araw na sisirain ko ang pamilyang to. Sa gilid, kinakabahan ng isang elder. Kapag nalaman ng matriarka ang ginawa natin, baka tapusin niya tayo. Baka putulin pa niya ang tiyan ni Isaac. Nagtaas ng kamay si Ri, pinakalma ito. Ayusin mo ang sarili mo. Ngunit isang tao ang sumingit. Hindi mo ba alam, minsan na niyang tiyan ng sarili niyang anak. Isaac, halos manigas sa kaba. Anong klaseng pamilya to? Ngunit naisip ni Whisper ang isang bagay. Akala ko ba, kasama ng patriarka si Melissa sa isang pilgrimage? Isaac, napaisip, tama ka. Kung ganun, matagal-tagal pa bago siya bumalik. Ibig sabihin, may oras pa ako para tapusin ang pag-absorb ng mana, at tumakas bago siya bumalik. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Goal. Ri, sumama ka sa akin. Bakit? Tanong ni Ri. Tinatawag ka ng matriarka. Ano? Sabay na sigaw ni Ri at Isaac. Bumalik na siya. Bakit ang bilis, Isaac? Halos bumagsak sa takot. Dahil ba sa akin, hindi ko pa tapos ay absorb ang mana. Titaluperan ako ni Melissa kapag malaman niyang nilunok ko yun. Pagdating nila sa silid, isang bundok ng kayamanan ang bumungad sa kanila. Nagkatinginan ang mga matatanda. Lahat ba ng to? Para kay Isaac, si Riley, huminga ng malalim. Akala ko bumalik na ang matriarka. Kabado kayo, mas grabe pa sa manok. Voice message lang yun. Gago, pauwi pa lang siya. Isaac, mas lalong nainis. Putya. Ngunit bago siya makasagot, isang matandang kabalyero ang lumapit. Isaac, bukod sa mga Reg along yan, nagpadala rin ng handog ang Papal House. Biglang sumimangot ang mga matatanda. Itapon yan. Ibenta na lang sa iba. Ayaw namin ng stolen goods.
Ang kabalyero, napatingin sa pinto, naririnig kayo ng mensahero ng Papal House, at dahan-daang pumasok ang isang tao sa silid, ang kanyang kamahalan, ang emperador, ay labis na interesado sa insidenteng ito, at nagpadala ng isang handog mula sa Papal House, isang tanda ng pasasalamat at paghingi ng paumanhin, ngunit tila hindi ninyo nagustuhan, ngunit sigurado akong magbabago ang isip ninyo, dahan-dahan niyang binuksan ang isang kahon ng alahas, at isang nakasisilaw na liwanag ang lumabas mula rito, ang sabi ng Santo Papa, makakatulong ito ng malaki sa batang Panginoon. Nagulat ang mga matatanda sa nakita nila at agad nilang nakilala ang bagay na iyon bilang ang Triple Crown. Napatanong si Isaac kung ano ba talaga iyon, at ipinaliwanag ni Whisper na isa lang itong medalya, isang maruming alahas na may nakaukit na sagisag ng Papa. Nagsimulang mag-usap ang mga matatanda kung ano ang dapat gawin sa natanggap nilang regalo, ngunit biglang nagsalita ang mensahero at sinabing dapat itong tanggapin ni Ri dahil ito ay pagmamay-ari ni Isaac. Napakunot noo si Ri at naisip niyang kung kay Isaac naman pala ito, bakit hindi na lang ito direktang ibigay sa kanya. Tinanong niya ang mensahero kung totoong sinabi nitong ipasa sa kanya ang medalya sa halip na kay Isaac mismo. Tumango ang mensahero at sinabing iyon ang utos sa kanya, ibigay ito kay Ri anuman ang mangyari. Dahil dito, nagalit si Ri, at isa sa mga matatanda ang bumigkas, paano niya nagagawang ibigay ang medalya ni Isaac sa ibang miyembro ng pamilya? Nasa tamang pag-iisip ba siya? Hindi ba niya alam ang kahulugan ng pagbibigay ng medalya sa isang miyembro ng pamilya? Napamulagat sina Isaac at Whisper sa narinig, may mas malalim palang kahulugan ang medalya. Sinabi ng mensahero na hindi dapat nila bigyan ng maling kahulugan ang intensyon ng kanyang kabanalan. Nais lang umano nilang ipasa ito sa isang miyembro ng pamilya dahil napakabata pa ni Isaac. Ngunit hindi iyon sapat na paliwanag para sa isa pang elder. Ano naman ang ibig sabihin ng laso? Aniya, gusto ba nilang paniwalaan natin na hindi nila alam ang kahulugan nito? Ang sunflower ay isang simbolo na ibinibigay lamang sa mga sundalong namatay sa digmaan upang parangalan ang kanilang kabayanihan. Napangisi si Isaac at malakas na nagbiro, mukhang may matibay na sikmura ang Papa para gawin ito. Nagpanteng ang tainga ng isang babaeng elder. Tila tahasan na tayong iniinsulto dahil sa sumpang nasa ating dugo, aniya. Sa gitna ng tumitinding tensyon, nagsalita si Goal. Kalmayan natin ang ating sarili. At paano ko gagawin yun? Sagot ng elder na nagngangalit pa rin. Ipinaliwanag ni Goal, tayo ang kinatawan ng House Ashua. Kung ipagpapatuloy natin ito, maaaring maging kalaban natin ang Papal House. Hindi natin maaaring hayaang lumala ito at magdala ng mas malaking gulo sa pamilya. Napalunok siya habang nag-iisip. Hindi niya akalain kaya nilang gawing ganito kalinaw ang kanilang pagmamaliit sa kanila gamit ang isang regalo. Walang duda, ito ay kagagawa ng Papa, bulong niya sa sarili. Oo, siya ay mula sa aking angkan sa panig ng ina, pero kahit ako, nandidiri sa ginawa niya. Gayunpaman, may isang bagay na nakabuti sa kanya. Hindi na makakapagpakalayaw si Ri at ang batang si Isaac, at para sa kanya, isa yung magandang bagay. Bigla siyang naputol sa pag-iisip nang magsalita si Goal. Ano pang hinihintay mo, Ri? Tanggapin mo ang regalo at ipakita ang pasasalamat mo. Nag-aalangan si Ri at nagbabala, hindi ito tama, ngunit pinutol siya ni Goal, walang dahilan para gawing malaking issue ito, napabuntong hininga si Isaac, hindi pwede ito, aniya, maya-maya. Itinaas niya ang kanyang kamay, napansin ng mensahero ang kakaibang liwanag na lumabas mula sa loob ng kahon ng alahas. Isang bughaw na aura ang lumaganap, nang hawakan niya ito, agad siyang nakaramdam ng matinding hapdi. Sa isang iglap, nagliyab ang kanyang mga kamay, dahilan para mahulog niya ang kahon habang napasigaw sa sakit. Napaatras si Goal sa gulat, napatingin ang lahat kay Isaac, na walang pag-aalinlangang bumigkas ng mga mahiwagang salita sa wikang Babel, nanlaki ang kanilang mga mata. Hindi siya isang santo, isa siyang demonyo. Si Isaac ba ito? Habang nakangiti si Isaac at itinataas ang kanyang mga kamay, nagulantang ang sugo. Ano sa tingin niyo ang ginagawa ninyo? Galit nitong tanong. Paano kayo nagkaroon ng lakas ng loob na gawin ito sa medalya na mismong ipinagkaloob ng Papa? Isa ba itong paghihimagsik laban sa kanya? Nagulantang ang mga matatanda, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan.
Sa tingin mo ba sinadya namin ito? Sigaw ng isa, habang ang iba naman ay takot na takot, hindi alam kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon. Ang sanggol ang gumagawa nito. Anang isa, nanginginig ang boses. Isang matandang tagapayo ang nagsalita, nakatitig sa sugo. Bakit ka galit sa isang sanggol? Aniya, hindi nga niya kayang tanggapin ang medalya sa sarili niyang kamay. Habang mainit ang kanilang pagtatalo tungkol sa insidente, biglang napansin ni Ri ang medalya sa sahig. Pinulot niya ito at malungkot na sinabi, napakasama ng nangyari. Dahil naganap ang insidente bago pa natin matanggap ang medalya, ituturing na lang natin na hindi natin ito natanggap kailanman. Nagulantang ang sugo sa sinabi ni Ri at agad na nagtanong, ano bang sinasabi mo? Totoo ba yang narinig ko? Diretsyong tumugon si Ri, gusto mo bang gawin na lang namin ang gusto mo? Kita sa mukha ng sugo ang pagkagulat, pero nagpatuloy si Ri, tatanggapin ba namin ang medalya na tinunaw lang ng isang sanggol? Isang medalya na ipinagkaloob mismo ng iyong kabanalan, ang Santo Papa. Nang ipakita ni Ri ang tunaw na medalya, nagulat ang mga matatanda. Isa sa kanila ang napabulalas, talagang natunaw ang medalya. Habang ang isa pa ay hindi makapaniwala at napausal, Diyos ko, paano natin questionin ang biyaya ng Santo Papa? Hindi alam ng sugo kung ano ang gagawin. Sa desperasyon, agad siyang lumapit at sinabing, ibigay mo sa akin. Mali ang naibigay kong medalya. Ngunit bago pa niya ito makuha, biglang lumiyab ang kanyang kasuotan sa kulay lilang apoy. Sa isang iglap, kumalat ang apoy sa buo niyang katawan. Napasigaw siya sa matinding sakit. Samantala, habang tumatawa ang mga matatanda, nilapiro nila ang labi ni Isaac at pabirong sinabi, napakakulit talaga ng batang si Isaac. Ngunit sagot naman ni Isaac habang nagpupumiglas, bitawan niyo ako bago ko pasindihan ang mga puwet niyo. Sa matinding hapdi ng kanyang balat, napilitang tumakas ang sugatan at sunog na sugo habang minumura ang buong pamilya Eshuo. Samantala, hindi mapigilan ng mga matatanda ang pagtawa sa nangyari sa sugo. Nagdiwang ang lahat, pati na ang mga sundalo. Isa sa mga matatanda ang buhat-buhat si Isaac at masayang sinabi, napakagaling. Para tayong nakalaya sa napakatagal na inis. Samantalang isa pang matanda ang lumapit kay Gol at inutusan siya, itapon mo na agad ang walang kwentang medalya na yan. Masayang-masaya ang mga nakatatanda sa nangyari at sinabi nilang sana ay nakita ng matriarka ang mukha ng aso ng pamilya Pope. Isa sa kanila ang nagsabi, magaling, Ri. Ikaw ang nagdala ng tagumpay na ito. Samantala, isang matandang babae ang sumingit, ang paggamit mo ng banal na apoy sa tamang sandali ay isang napakahusay na galaw. Ngunit hindi maunawaan ni Ri ang pinag-uusapan nila, kaya nalilito siyang napabulong, ha? Ano? Habang naguguluhan si Ri, biglang nagsalita ang matandang elder, huwag kang magkunwaring walang alam. Ikaw ang gumamit ng banal na sining ng apoy kay Isaac. Hindi alam ni Ri kung ano ang isasagot. Litong-lito siya sa nangyari at napabulalas, hindi ba kayo ang gumamit noon, mga elder? Napatingin ang mga elder sa isa't isa, gulat sa sinabi ni Ri. Sila mismo ang nakasaksi kung paano ginamit ni Ri ang banal na sining sa mensahero noong pumasok ito sa kayamanang silid. Agad namang tumugon si Ri, ang itinapon ko lang ay ang banal na sining ng paglalaho. Muling sumabat ang matandang babae, ngunit ginamit ni Isaac ang banal na sining ng mabilis na hakbang. Napakunot noo si Ri, halatang naguguluhan. Kaya ba ni Isaac na gamitin ang mabilis na hakbang? Napatingin ang dalawang elder kay Isaac na nakaupo lang sa sahig, tila walang pakialam sa usapan. Hindi sila makapaniwala. Imposible, hindi lahat ng banal na sining na iyon ay kayang gamitin ni Isaac. Samantala, hawak-hawak ni Isaac ang isang kayamanang may pambihirang halaga, ang aklat ng lihim na teknikang banal. Isa itong kayamanang may antas na alamat, na nagbibigay ng kakayahang matutunan agad ang isang lihim na teknik at gamitin ito. Masayang kinuha iyon ni Isaac mula sa kayamanang silid. Mas mahina ito kumpara noong ako ang hari ng mga kalansay noon, pero pwede na rin, aniya. Hindi pa rin makapaniwala ang mga elder sa kanilang nadiskubre. Pinagtatalunan nila kung maaaring ang ina ni Isaac ang siyang gumamit ng banal na sining sa kanya. Ngunit mariing tumutol ang isang elder, hindi posible.
Walang kakayahang gumamit ng apoy ang ina ni Isaac. Ang likas niyang elemento ay kabaligtaran nito. Nagulat ang mga matatanda at sinabing ibang antas na ito mula sa simpleng talento. Para itong pagsusulat ng tula ng hindi marunong bumasa. Sinabi ng matandang babae na kahit si Santa Melissa, na itinuring na isang henyo, ay kinailangang pag-aralan muna ang mga titik bago magamit ang banal na sining. Naramdaman ni Isaac ang bahagyang bigat ng sinabi nila. Ha, ganun ba talaga? Sagot niya, may tanong sa kanyang mukha. Bigla namang sumabat ang yaya ni Isaac at sinabing mas nakakagulat pa ang katotohanang naalis ni Isaac ang basbas ng papa. Sumang-ayon ang dalawang matatanda habang kumikinang ang kanilang mga mata, tila humahanga sa panlasa ng matandang babae. Inutusan ng isang matanda si Ri na kunin ang medalya upang makumpirma ito, ngunit nang balikan ni Ri, wala na ito roon. Nagulat ang matanda at sinabing tiyak na nandoon yun. Ngunit bago pa niya matapos ang pagsasalita, sinabi ni Goal na itinapon na niya ito. Pinaalala niya sa matanda na siya rin mismo ang nag-utos sa kanya na itapon yon. Ngunit iginiit ng matanda, kahit na, hindi mo basta-basta magagawa yon. Agad siyang nag-utos sa iba na hanapin at ibalik ang medalya. Samantala, naiinis si Goal habang iniisip kung paano natunaw ni Isaac ang medalya na ibinigay mismo ng papa, isang bagay na dapat ay hindi tinatabla ng kahit anong apoy. Habang papalayo, iniisip niya na hindi dapat makarating ito sa kaalaman ng patriarka. Umiti siya at inusal sa sarili, magiging isang tsismis lang ito nang walang ebidensya. Sa mga sumunod na araw, sa kanlurang bahagi ng Duchy ng Eshua, nasa isang misyon ang patriarka. Sinabi niya sa mga sundalo na malapit na sila sa mansyon at kailangang manatiling nakatuon hanggang sa dulo. Sumunod naman ang mga sundalo sa kanyang utos. Habang nasa misyon, may napansin ang patriarka sa may dalampasigan. Matalim ang tingin niyang inusal, ano yun? Samantala, bumalik tayo sa mga matatanda na gulat sa kanilang nasaksihan. Uminom si Isaac ng napakaraming bote, at nag-aalala ang mga matatanda kung bakit hindi lumalabas ang katawan ng hari ng Kalansay. Ngunit para kay Isaac, ito ay isang pagpapala. Nakangiti niyang sinabi, nakakapanibago ito sa katawan. Lubos na nagulat at halos mawala ng pag-asa ang mga matatanda sa nangyari. Pinainom nila si Isaac ng 300 bote ng Pamperga at 500 bunga ng Sylvan, ngunit wala pa ring epekto. Chill lang na sinabi ni Isaac, ang sarap ng prutas na to. Narinig ko nakakatulong daw to para mapalapit sa mga banal na hayop o kung anuman. Masayang sinabi ni Isaac na ang mga banal na halimaw ay nagsisilbing kasangkapan o katuwang sa labanan. Wala namang masama kung tataasan niya ang pakikitungo sa kanila. Obligado rin siya kung nais niyang pabagsakin ang papa at ang mga Diyos. Sigurado rin siyang may banal na halimaw si Eshua, pero bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, may naramdaman siyang kakaiba sa hangin. Sa kanyang pagkagulat, isang banal na halimaw ang biglang lumitaw, isang taranblum, ang banal na halimaw ng Eshua. Napakunot ang noo niya sa pagtataka kung paano at bakit ito biglang nagpakita. Maya-maya lang, may narinig siyang paparating, ang patriarka. Magalang siyang binati ng matanda, habang si Isaac naman ay tahimik na tinitingnan ang lalaking kaharap niya. So siya ang patriarka ng Eshua, ibig sabihin, siya ang lolo ko. Bulong niya sa sarili. Habang pinagmamasdan niya ito, napansin niyang kumikislap ang survival origin sa likuran ng patriarka, kaya't lihim niyang sinabi sa sarili na may magandang pakiramdam siya tungkol dito. Bigla na lang sumingit si Ri, hinarap ang patriarka at sinabing bigyan sila ng kaunting oras. Sinabi rin ni Ri na hindi makakatulong kung bubuksan nila ang tiyan ni Isaac. Napatingin si Isaac sa kanya, bahagyang nagulat. Sigurado akong hindi gagawin ng patriarka yon, aniya. Ngunit nanatiling tahimik ang patriarka. Sa halip na sumagot, itinuro nito si Isaac gamit ang kanyang daliri at nagsalita, sunugin siya. Nanlaki ang mga mata ni Ri at Isaac. Hindi makapaniwala si Isaac sa narinig niya. Nasira na ba ang survival origin ko? Bakit kailangan nila akong sunugin? Baliw ba ang pamilyang ito? Si Tito Ri na lang ba ang pwede kong sandalan? Mabilis na nakiusap si Ri sa patriarka na pag-isipan itong muli. Ngunit biglang sumingit si Goal at sinabing masyadong sobra ang gantimpala para sa kanya.
Lalong nalito si Isaac. Gantimpala. Paano naging gantimpala ang pagsusunog sa akin? Ipinaliwanag ni Ri na posible nilang sunugin si Isaac upang maialis ang katawan ng Skeleton King na nasa loob niya. Dagdag pa niya, maaaring lumakas pa si Isaac sa pamamagitan ng basbas ng apoy. Nagtaka si Isaac. Ano na naman tong sinasabi nila? At anong basbas ang pinagsasabi niya? Muling nakiusap si Ri na bigyan sila ng mas maraming oras, pero sumabat ulit si Gold, iginigiit na dapat nilang buksan ang tiyan ni Isaac. Sa halip, iminungkahi ni Ri ang ibang paraan, lunurin na lang si Isaac. Napangiwi si Isaac sa narinig. Ano bang problema ng pamilyang to? Napabuntong hininga siya sa pagkainis. Nasira na ba ang pamilyang to? Ngunit agad ding tumutol si Gold. Ipinaliwanag niya na ang templo ng apoy at tubig ay mga sekreto ng Esyo na ginagamit lamang sa pagpapalaki ng mga santa. Hindi ito maaaring gamitin sa isang sanggol na wala pang kakayahan. Napamaang si Isaac. Wala akong kakayahan. Paano nila nasabi yun? Muli siyang nalito, ngunit sa isang banda, tila naisip niyang maaaring magandang bagay ito, lalo na kung gaano katindi ang pagtutol ni Gold dito. Habang tahimik na nakikinig ang patriarch sa usapan nila, biglang nagsalita si Gold at sinabing mas nararapat kay Shuri ang basbas. Ayon sa kanya, si Shuri ang nakatalo sa demonyong nasa loob ng kayamanang silid. Ngunit galit na sumagot si Ri, hindi. Si Isaac ang nakatalo sa demonyong iyon, at mismong banal na dragon ang nagpatunay niyan. Ngunit ngumiti lang si Gold at sinabing, nagkakamali siguro ang dragon. Paanong isang sanggol na hindi pa makalakad ang makakatalo sa isang demonyo? Lalong nag-init ang ulo ni Ri. Huwag kang maging walang katwiran. Sobra ka na. Mariin niyang sagot. Si Isaac din ang nagsunog sa medalya ng papa gamit ang banal na apoy. Hindi mo pa rin ba aaminin yun kahit nakita natin mismo ang nangyari? Habang patuloy silang nagtatalo, may kinuha ang patriarch mula sa loob ng kanyang kasuotan. Magsasalita pa sana si Gold, wala namang evidence, ngunit biglang sumingit ang patriarch. Nang sinabi mong medalya, ito ba ang tinutukoy mo? Sabay taas ng medalya sa kanyang kamay.